Tumatagaktak ang pawis ni Sofia at ngawit na din ang paa niya dahil sa matagal na pagtayo sa tirik na araw. Humihina kasi ang kita ng restaurant kaya inutos na magpa-promo sila kaya kailangan niyang magbigay ng mga flyers sa dumaraan para lang makilala ulit ang restaurant. Hindi ito pwedeng magsarado o malugi dahil ito ang source of income niya. Mahirap kung magbabago na naman siya ng trabaho, another gastos sa requirements at another pakikisama na naman sa bagong environment. Ayaw na niyan mangapa ulit tapos magsisimula sa mababang sahod. Dalawa ang anak na binubuhay at sinusuportahan niya kaya kahit anong hirap, kaya niyang tiisin wag lang siyang mawalan ng trabaho. 5 taon pa lang ang kambal niya pero grabe na talaga ang kayod niya sa pag-iipon para sa nalalapit na pag-aaral ng mga ito. Nahihiya na siyang umasa sa tiyahin niya na sinusuportahan siya mula sa pagbubuntis at never siyang hinusgahan. Hindi tulad ng ama niya na wala namang pake sa kanya dahil may bago na itong pamilya. Elementarya pa lang siya wala na siyang ina, tapos 1 taon lang matapos mawala ng kanyang ina ay nag-asawa na ulit ang ama niya. Ang tiya niya na kapatid ng kanyang ina ang nag-alaga at kumupkup sa kanya. At kahit pa nga nabuntis siya habang nag-aaral ng kolehiyo ay hindi siya pinalayas o itinakwil ng tiyahin niya. Napakabait nito at punong-puno ng pangaral sa kanya. Hindi na nito inalam sino ang ama ng kambal lalo't sinabi niyang ayaw na rin niyang ipakilala pa dahil malayong-malayo ang agwat niya sa ex-boyfriend. Mayaman kasi ito at mataas ang pangarap ng pamilya nito na dahilan ng pagtalikod niya. Inaasahan na niyang malaki ang galit ni Sebastian sa kanya dahil sa walang paabang paglayo niya. Wala naman siyang laban sa pamilya ni Sebastian dahil map-era ang mga ito at kayang-kaya silang pahirapan pag nagpumilit siya. Dahil sa ayaw niyang madamay ang tita niya ay nag-let go na lang siya at pilit na kinalimutan ang binatang pinag-alayan niya ng buong sarili niya. Inaapoy ng lagnat ang anak mong si Santino, ito ang isinalubong ng kanyang tiya pagpasok pa lang niya sa bahay. Masama na ang pakiramdam nito pag alis pa lang niya kanina at ngayon ay inaapoy na ng lagnat, dalhin na po natin sa hospital tiya. Makisuyo na lang po na kumuha ka po ng service natin, siya naman ay inayos na ang kailangan ni Santino, habang si Sabino ay walang ideya sa nangyayari at nakamasid lang, ngumiti siya kay Sabino bago nagsalita. Magiging maayos din si Kuya Santino mo kailangan lang niyang masuri sa hospital, natatakot po ako. Sana po gumaling na si Kuya para po makapaglaro na po ulit kami. Oo naman anak, nangingilid ang luha ni Sofia at pilit na pinapatibay ang loob niya. Siya ang lakas ng kambal kaya dapat maging matapang siya. Itinakbo nila si Santino sa hospital, sinuri naman ito kaagad, at habang hinihintay ang magiging resulta ng mga test results ay pinauwi na muna niya ang tita niya kasama si Sabino. Siya na ang magbabante sa anak. Nakapagpadala na agad siya ng mensahe sa boss niya na hindi makakapasok dahil nasa hospital ang anak niya. Napaubab si Sofia dahil hindi na niya kaya ang antok at pagod, mahimbing din naman ang tulog ni Santino kaya sinabayan na muna niya. Nakaidlip din siya ng 1 oras, ginising lang siya ng nurse dahil may kailangan na impormasyon sa anak niya. Mommy, naputol siya sa ginagawa niyang pag-fill up nang dumating ang doktor. Dito muna siya for observation. May nakita kami sa naging resulta niya, need pa ulit Esher kung makukuha ba sa gamot o kailangan siyang operahan, ngunit mommy hindi po zero bills dito, may amount pa din po na babayaran, sa case ng anak mo pricey po ang mga test na ginagawa sa kanya, pero sana hindi na kailanganin pang operahan, ipagdasal natin mommy. Saan po ba siya may problema? Nanginginig ang kamay ni Sofia. Sa puso niya, pero hindi pa final ang resulta. Maaari pa itong magbago kaya nga kailangan natin siyang obserbahan po. Mariin siyang napapikit bago tumango, salamat po, nanlalambot na pinasa ni Sofia ang na-fill upon niyang information. Itinawag niya sa tiyahin niyang palitan muna siya nito para makadilihensya siya ng pera upang maging handa siya sa bayarin. Hindi kasi sapat ang naipon niyang pera para sa pang-hospital. Nakiusap siya sa kapitbahay nila na hindi na rin naman iba sa mga anak niya. Iiwanan kasi niya si Sabino at wala itong makakasama kaya makikisuyo muna siya na iwanan ito sa kapitbahay. Isa lang kasi ang naiisip ni Sofia para makuha agad ang pera na kailangan niyang ihanda, pinakamadaling paraan para sa malaking halaga.
na hindi niya kayang kitain sa isang gabi lang kung paiiralin niya ang pride at dignidad niya. Dumiretso siya sa bar kung saan nagtatrabaho bilang floor manager ang kaibigan niyang si Angel. Si Angel ay ang bading niyang kaibigan, na maalam sa kalakaran para sa mga babaeng gipit at kapit sa patalam. Oh, napapunta ka dito, si Sabino at Santino, kamusta na? Si Santino nasa hospital, bes. Kailangan ko ng malaking pera, need ko ng panggastos dahil maraming test ang ginagawa sa kanya at hindi iyon biro. Pahihiramin na lang kita, ikaw naman parang di mo ako kaibigan. Malaking halaga, nakakahiya na sayo, may mga ginagastusan ka rin, alam mong gagawin ko lahat para sa mga anak ko, pakiusap, ihanap mo ako ngayon ng lalaki na willing sa halagang nais ko. Malungkot itong tumango, subukan ko sa VIP namin dito, ha, dyan ka lang hintayin mo ako, at sana makapag-isip ka pa. Ngunit buo na ang desisyon ni Sofia, sa isang secret room o VIP room na tinatawag siya pinapasok ni Angel, at may kadiliman ito kaya hindi niya maaninag kung ano ba ang itsura ng lalaki na nakaupo habang may hawak na wine glass. Matanda ba ito? Ngunit nang mas mapalapit siya ay kamuntikan siyang mapa-atres. Ito ang ama ng kambal, si Sebastian na iniwan niya at pinagtaguan ng ilang taon. Ito ang lalaking bumili sa kanya. Halos mawalan siya ng lakas dahil sa pagkagulantang. Bakit sa dami ng lalaki na pwedeng kumuha sa kanya ay si Sebastian pa ang nat-apat? Si Sebastian pa na ama ng kanyang kambal, sa tagal na nilang hindi nagkita sa ganitong sitwasyon pa sila pinagtagpo, pinaglalaroan ba sila ng tadhana o ito na ang oras para magtagpo ulit sila? Ngayon na kailangan ni Santino ng ama, lakas loob niyang nilunok ang dignidad niya para sa anak na nangangailangan. Pero hindi yata niya kaya kung si Sebastian ang bibili sa kanya. Long time no see, malamig ang titig nito sa kanya habang hawak ang wine glass. Hindi ko akalain na sa ganito pa kita makikita ulit, ganito na pala ang buhay mo simula nang maglaho ka na parang bula, iniinsulto siya nito. Ngunit pikit mata niya itong tatanggapin. Wala itong malalaman ni isa sa mga sekreto na balak na niyang ibaon habang buhay, normal lang dapat ang ikilos niya. Oo nga maliit nga yata talaga ang mundo para sa ating dalawa, Sebastian. Mababa lang pala ang halaga mo, para lang sa 100,000 pesos, pang ilan na ba ako, ha? Ilan na ang pumasok sa, pinutol niya ito hindi dahil sa durug na ang puso niya, pero dahil wala naman sa usapan na halukayin pa nito ang personal na buhay niya. Serbisyo ang binayaran mo sa akin, yun lang ang gagampanan ko. 100,000 para sa 3 gabing aliw, matapang niyang tugon bago isa-isang inalis ang kanyang saplot. Pwede na ba akong magsimula? Parang sinasaksak ng libu-libong patalim si Sofia habang nakatitig kay Sebastian. Wala itong alam na ang ginagawa niya ay para sa kambal na anak rin naman nito. Ngunit ito ang pinili niya isinuko niya ang pagmamahal kay Sebastian dahil mahina siya noon at natatakot siya na madamay ang tiya niya. Sana hindi naging selfish ang parents nito. Baka sakaling hindi ganito ang kinahinatnan ng buhay nilang mag-iina. Sinabi ko na ba na maghubad ka? I didn't say anything. Napahinto siya. May oras kasi ang serbisyo. You're too demanding, Sofia, para makarami ng customer, pagsisinungaling niya. Hinusgahan na lang din naman siya nito, ba't pa siya magpapaka-inosente? Sabihin man niya na ito lang ang lalaking pinag-alayan niya at pag-aalayan ulit niya ay wala na rin namang silbi. How about I double the price? Gusto ko kasi na for 3 days ako lang ang makakatabi mo. Ayaw kong minamadali ako at ayaw kong may sumasalisi. Malaking halaga yon, ngunit kung patatigilan pa niya baka may maging problema pa siya. Hindi nito dapat malaman ang dahilan niya. At mas lalong hindi nito malalaman na may naging bunga ang pagmamahalan nila noong kolehiyo pa lang sila. Pag-iisipan ko muna, sa ngayon kailangan ko lang muna ang presyo na ibinigay ko. Hindi ba't mukha ka namang pera, ba't hindi mo na lang kagatin agad, hindi mo naman kailangang magpakipot pa, para saan ba ang pagpapakipot mo? Sofia, sabihin mo nga, alright, hihintayin ko ang sagot mo. Sa ngayon hindi pa natin gagawin kasi nasisiyahan pa akong paglaruan ka But the money, since you desperately need it, ibibigay ko na sa floor manager dito na may hawak sayo. Nakahinga siya ng maluwag kahit paano dahil secured na ang perang kailangan niya. Tinawagan nito si Angel, na hindi nito alam ay kaibigan niyang matalik. Sir, may problema po ba? Napasulyap ito sa kanya nag-aalala.
Napaiwas siya ng tingin. Di niya itong initian upang di makahalata si Sebastian. Ikuha mo ako ng isa pang babae, utos nito bago napasulyap sa kanya. And here's the payment para kay Sofia, pero hindi ko pa siya pinapaalis. Masusunod po, umalis na si Angel, ilang minuto lang pumasok na ang pinakuha nito. Malayong malayo sa kanya ang suot nito at talagang makinis ang balat nito kumpara sa kanya na halos masunog na sa araw. Paghanda ka na po ipatawag mo na lang ako. Hindi na siya nakatiis kaya naman nagprotesta na siya imbis na makakita ng kalokohan sa harapan niya. Stay, hindi kasama sa serbisyo na inavail mo ang pambabastos sa akin ng ganito. Nasa labas lang ako kapag ako na. Mariing wika niya bago lumabas sa VIP room habang pigil ang luha. Angel, halos matalisod siya dahil sa panghihina. Sinalubong naman siya nito at mahigpit na niyakap. Bakit ba ganito? Bakit kailangang humantong sa ganito? Bes, ayaw kong makita ka dito. Ganito ang trabaho ko pero ikaw na kaibigan ko ang pinakaayaw kong makita dito. Hindi ka naman bagay dito eh. Bes, kilalang kilala kita. Dahil ikaw kahit kumayad ka na parang kalabaw o magkahig isang tuka na gaya ng manok, mas pipiliin mo pa ring maging marangal. Bes, kailangan para sa kambal ko. Mahal na mahal ko sila kaya naman titiisin ko kahit na matapakan ang dangal ko. Bes, may kailangan kang malaman. Dinala siya nito sa powder room, ngunit ito lang kasi ang tahimik na parte na pwede silang makapag-usap ng masinsinan. Bes, si Sebastian na VIP ninyo dito, siya ang ama ng kambal, siya ang sinasabi ko sa iyo na dati kong boyfriend, hindi na nakapagpigil ng luha si Sofia. Bakit hindi mo sabihin, para naman makatulong siya dahil unang-una obligasyon niya ang binuo niya. Sumiklab ang galit sa puso ni Angel, baka ito na ang pagkakataon na makilala siya ng kambal. Bes, hindi mo gagawin yan, wala akong balak na ipagkanulo ang mga bata sa pamilya niyang matapobre. Wala din akong dapat ipaliwanag kay Sebastian dahil sarili kong desisyon na lamagay sa tahimik. Oo, nahihirapan ako pero never akong sesuko para sa mga anak ko, Bes. Kaya ko ito, simpleng problema lang ito kumpara sa mga pinagdaanan ko na, di ba, saksi ka sa paghihirap ko mula sa pagbubuntis hanggang sa maipanganak ko sila. Ikaw at tiya ang naging sandalan at lakas ko, ngayon pa ba ako sesuko? Where's Sofia? Sofia, where are you? Tatakasan mo na lang ba ulit ako? Nagulat sila ni Angel, sa boses kasi ni Sebastian halatang lasing na ito. Lasing ka na, mahinahong sabi ni Sofia habang pinapakalma si Sebastian na balak pa yatang magwala dito sa bar. Hindi naman ako umalis, hinihintay kita na tawagin ako pag ako na ang kailangan mo. Hindi ka umalis, pinapatawa mo ba ako? Umalis ka, di ba? Sofia, umalis ka nang walang paabi. Iniwan mo nga ako na para akong nangangapa sa dilim eh. Wala man lang akong muwang ba't bigla kang nagdesisyong umalis na para bang tinopak ka lang. I always need you, don't you know that, Sofia? And then sasabihin mo sa akin hindi mo ako iniwan. Hindi kita maintindihan, hindi mo talaga ako maiintindihan kahit kailan. Serbisyo ang inalok ko hindi ang makipaghalungkatan ng nakaraan. Lasing ka na, magpahinga ka na muna, uuwi na muna ako. Kanina pa ako naka-duty dito. Pagsisinungaling niya, nakakapagod maging bayaran kaya gusto kong magpahinga na. Iniwan ko ang numero ko para kapag handa ka ng singilin ako ay matatawagan mo ako. Ito ang paliwanag niya bago sumulyap kay Angel. Mauna na ako, ikaw na lang ang bahala sa kanya. Huwag mo siyang hayaan na magmaneho. Lasing na siya, bulong pa niya sa kaibigan bago sana hahakbang na palabas ng matamba si Sebastian. Mariin siyang napapikit. Di niya magawang humakbang palayo at iwan na lang ito basta gayong nakikita niya ang sitwasyon nito. Bes, sige na ako na bahala sa kanya, nadudurog pa rin ang puso ko. Hindi ko siya magawang pabayaan, bakit sa tagal ng lumipas, siya pa rin, tahan na, mas mahihirapan ka lang, sige na, umalis ka na at huwag mong ipakita na ganyan ka, pakatatag ka para sa kambal, ikaw ang lakas nila kaya hindi ka pwedeng maging mahina. Hindi na siya mag-aalala dahil may tiwala naman siya kay Angel. Ngayon alam na rin ito mag-iingat na ito sa sasabihin nito at ibibigay na impormasyon. Napabuntong hininga si Sofia bago sumakay na sa bus patungo sa hospital. Dumiretso siya sa anak niyang si Santino para palitan ang tiya niyang nagbabante,
hawak na rin niya ang perang kailangang pambayad para sa mga test na gagawin pa sa kanyang anak. Tia, pasensya na po natagalan ako, si Sabino po pinakisuyo kong iwan sa kapitbahay. Hindi pa nga rin po pala ako nakakapagluto kaya bumili ka na lang po. Inabot niya ang 2,000 sa tiya niya, ibili niyo ng masarap na pagkain si Sabino, at kayo din po, bilin niya habang itinatago ang takot na baka mapansin ng tiyahin niya ang namumugto niyang mata, hinawakan nito ang kamay niya. Napakaulirang ina mo sa kanila kaya wala kang dapat na ikatakot, matatag ka, saksi ako sa mga paghihirap mo at alam ko na gaya noon, magagawa mo rin itong malampasan. Patang-pata na po ang katawan ko, pati po isip ko napapagod na pero tiya salamat po, salamat kasi palagi kang nakaalalay sa akin kahit na hindi mo naman po ako obligasyon, at kahit na noon mo pa sana ako itinakwil dahil imbis na mag-aral inuna kong mag-boyfriend. Ikaw na bata ka, para kang ibang tao sa sinasabi mo, mahal kita, palagi mong tandaan yan, wala akong anak. Ikaw ang itinuring kong pamilya kaya sana tigilan mo na ang ginagawa mong pang-down sa sarili mo. Hinatid niya ito sa labas at bumalik na rin sa kanyang anak na matiyagang naghihintay. Nagugutom ka na ba, ha? Pasensya na, matagal si mama. Si mama kasi kailangan pang gumawa ng paraan para may pangbayad dito sa hospital. Mama napapagod ka na ba, nak? Bakit naman mapapagod si mama May pogi siyang kambal, ikaw talaga kung ano-anong samasagi sa isipan mo. Nakakapagod ba akong maging anak? Lagi na lang akong sakitin mula baby ako, nakakapagod siguro ako maging anak. Nak, hindi totoo yan, hindi ako napapagod, mahal na mahal ko kayo at alam mo dapat yan. Narinig kitang umiiyak ka, mama, ayaw kong umiiyak ka dahil sa akin, sorry po. Napahikbi si Santino kaya naman agad na umagos ang mga luha ni Sofia. Hindi ako umiiyak dahil napapagod ako. Umiiyak ako kasi natatakot ako na mawala ka sa akin anak ko. Ayaw kong iisipin mong napapagod na ako sa inyo ni Sabino, lahat gagawin ni mama para lang maibigay ang pangangailangan ninyo. Samantalang si Sebastian naman ay hindi pa rin makalimot sa nangyari, 2 araw na ang lumipas simula nang magtagpo ulit sila ni Sofia, at bayaran niya ang dating girlfriend para magbigay aliw sa kanya. Ngunit sa 2 araw na lumipas, hindi niya pera nito magawang tawagan. Nagdadalawang isip siya, na baka pag itinuloy niya ang iniisip niya ay mas mahirapan lang siya, naputol ang iniisip niya nang tumawag ang kanyang ina. Puntahan mo si Alona, she's waiting, pakidala mo ang food na niluto ko, daanan mo na lang dito. I'm going to work, wala akong free time today, sorry can't do that mom, and please kung gusto mong magbigay sa kanya ikaw na lang mismo ang pumunta. Hindi naman talaga siya busy, ayaw lang niyang sumunod. Palagi na lang kasi siyang inuutusan nito na makipag-bonding kay Alona. Alona is a good friend at ayaw niyang may maging mali siya sa pagiging good friend nila, na nais mangyari ng kanyang ina. Gusto mong mahirapan pa ako? Please naman, ay dadaan mo lang naman She's a good friend to you, di ba? Malaking kalabisan ba ang hinihiling ko? Inis na pinagbigyan niya ang kanyang ina. Dumiretso siya sa hospital na pinagtatrabahuhan nito nang madaanan niya ang pagkain na bili ng kanyang ina. Binabaybay niya ang doctor's room nang matigilan siya dahil sa narinig niyang iyak. Batang lalaki ang umiiyak habang hawak ang sarili nitong dextrose. Nakalabas ito sa silid kung saan kasama nito ang mga batang gaya nito, may sakit din. Bata, ba't ka umiiyak? Bakit ka lumabas? Umalis po mama ko tapos mauubos na po dextrose ko, baka po mamatay na ako. Umiyak ito kaya agad niya itong pinatahan. Halika, balik ka na sa loob. Ako na ang tatawag sa nurse para mapalitan na dextrose mo. Tahan na, baka may pinuntahan lang mama mo. Magaan ang loob niya sa bata, tinawag niya ang nurse para maasikaso ang bata. Wala pa ang mama nito kaya nagdesisyon siyang hintayin na upang di matakot ang bata. Siya ba ang papa mo? Pogi pala papa mo at kamukha mo talaga siya. Hindi siya ang papa ko. Wala na kaming papa, sabi ni mama wala na daw ang papa namin, namatay na. Sir, salamat po Santino po ang pangalan ko, pero Sante na lang po, pakilala nito na ikinangiti niya, ang pangalan kasi nito ang plinano niyang ipangala noon sa magiging anak nila ni Sofia. Madaling-madali si Sofia na ipasa ang papers na ibinigay ng nurse sa kanya. Si Santino kasi iniwan niyang tulog,
Pero baka pag nagising ito ay hanapin siya nito at matakot na wala siya. Sobrang bagal pa ng nagpe-process, parang gusto na niyang sumigaw para unahin siya nito. Halos liparin niya ang patungo sa room ni Santino nang maipasa na niya ang papers, ngunit nagulantang siya nang makita si Sebastian na kinakausap ang anak niya. Ang anak nila na di nito alam. Halos di siya makatingin kay Sebastian at maang-maangan na di ito nakilala. Nak, sorry natagalan si Mama. Natakot ka siguro na wala ako. Niyakap niya ito. Nandito na si Mama. Mama, ayos na ako kasi sinamahan po ako ni Sir. Mabait po siya kasi hindi nuwa ako iniwan. Masigla si Santino. Sabi pa niya, bibilhan niya ako ng favorite kong toys kapag gumaling agad ako. Pahapyaw lang ang tingin na ibinigay niya kay Sebastian. Salamat po ah. Makakaalis ka na sir, baka may gagawin ka pa. Pasensya na sa istorbo. Casual na sabi niya, ni hindi niya pinahalata ang labis na kaba. Maliit talaga ang mundo. Pero salamat kasi sinamahan mo ang anak ko kahit sandali lang. May anak ka na pala, at Santino pa ang name niya. Santino ang pinangalanan mo sa kanya gaya na lang ng pinutol niya ito. Pwede ba kitang makausap sa labas? Matapang na tanong ni Sofia upang hindi maguluhan ang anak niya na kakilala pala niya ang tumulong dito. Hindi mo siya anak kung yun ang iniisip mo dahil lang kapangalan niya ang dati nating plinano. Wala na ang papa nila. Namatay sa car accident, single mom ako na nagpersige para mapalaki ng maayos ang kambal. Wait, what? Napakunot ang noo nito. Oo, kambal ang anak ko, si Santino and Sabino. Masaya na ako sa buhay ko. Pero dahil kapos kami ngayon, kailangan kong magdelehensya para sa anak ko, wala kang kinalaman dito, at wala kang dapat na itanong sa akin, dahil nagawa na kitang paliwanagan, sana lubayan mo ang mga bata at huwag idamay sa usapan natin. Bakit ko naman iisipin na anak ko sila? Hindi naman sumagi yun sa isipan ko, madumi ang trabaho mo, sa tingin mo maniniwala ako, congrats, natupad mo sa iba ang dating pangarap lang natin, sige na. Pwede ka nang umalis, salamat sa naging pag-aasikaso mo saglit sa anak ko, darating ako kapag kailangan mo na ako. Tumalikod na ito, hindi na siya sinagot pa o kahit sumulyap man lang, diretso itong naglakad para puntahan si Alona, umaliwalas ang mukha nito nang makita siya, inilapag niya ang pagkain. Pinadala ni Mommy para sa'yo, busy ako, pero ang tigas ng ulo niya so, no choice ako. Pasensya na nadamay ka pa ni tita, hehe, salamat sa pagdadala mo kahit no choice ka, still, highly appreciated, may sasabihin ka. Ang totoo nagdadalawang isip siya na sabihin pero ito lang naman ang alam niyang mahihingian niya ng favor, may kakilala ako dito sa hospital, ang anak niya, pwede mo ba siyang ilagay sa priority list mo? Sure, no problem, Alona, favor na din sana na baka magawan mo ng paraan na ma-DNA siya at ako. Gusto ko lang sanang makasigurado kung di ba talaga ako ang ama, saka lang ako makakampante. Ikaw nakabunti, umiba ang ekspresyon nito, hindi alam nila tita and tito, no, Sebastian, baka naman pinikot ka lang or baka nililinlang ka lang, mag-ingat ka. Please, gawin mo na lang muna, and then ako na magdedesisyon anuman ang kalabasan, and don't tell them na humingi ako ng ganitong pabor. Bilin pa niya na ikinatango nito bago kinuha ang impormasyon na kailangan nito, since tanda na naman niya ang room ay sinabi na lang niya, at pinakiusapan niya na ito na ang kumuha sa impormasyon na kailangan nito, may kirot sa puso ni Sebastian, parang ayaw niyang maniwala kay Sofia dahil hindi naman pwedeng coincidence na naman na pati pangalan nito, 11:00 ng gabi ay tinawagan niya si Sofia para maningil, dumating naman ito walang palusot na ginawa, hinapit agad niya ang bewang ni Sofia. Handa ka na ba, Sofia? Nakahanda na ba ang sarili mo? Sinisimulan ko palang maningil, at alam ko na marami pa akong malalaman, hindi ako madaling mauto kaya sana pinag-iisipan mo ang bawat salitang binibitawan mo sa akin. Pinipilit mo talaga ang nasa isipan mo, malakas na natawa si Sofia. Hindi sa'yo umiikot ang mundo ko, hindi na ulit mangyayari yun, sa tingin mo, di ko kayang magmahal ulit. Nagawa ko Sebastian at biniyayaan ako ng kambal na talaga namang nagmana sa ama nila. Inihiga ito ni Sebastian sa kama. Matapang ka, pero alam kong lalambot ka din, at oras na malaman kong nagsisinungaling ka hindi mo magugustuhan ang magiging ganti ko.
Umaagos ang luha ni Sofia ng palihim habang kumikilos si Sebastian sa ibabaw niya. Pigil na pigil siyang aipakitang tama ito kaya takot na siya ngayon. Bakit ba kasi nagkita ang mag-ama? Sa lawak ba naman ng mundong ito? Bakit pilit na inilalapit si Sebastian sa kanila? Hinihintay niya kung may susunod ba itong hakbang pero umalis ito sa ibabaw niya at iwas ang tingin. Bakit ka huminto? Ito naman ang gusto mo, di ba? Bakit pinaparamdam mo sa akin na di valid ang nararamdaman ko? Sofia, hindi mo alam kung gaano ako nang ulila. Please, tama naman na. Gawin mo na para tapos na kasi ayaw ko na eh. Ayaw kong manatili sa sitwasyon na ito na hawak mo ako sa leeg. Ganyan mo ako kinamumuhian. Bakit? Ano bang nagawa ko, ha? Wala. Sabihin mo, wala kang ginawa, basta umayaw lang ako. Sige na gawin mo na, singilin mo na ako. Ayaw kong bigyan ka ng dahilan para umalis ka na naman at mawala na parang bula. Sofia, ikaw pa rin ang mahal ko. Hindi ko pa rin kaya naitapo na lang basta ang pinagsamahan natin noon. Bumalik ka na lang kaya sa akin, lulunukin ko ang pride ko. At kahit tapakan mo pa, bumalik ka lang ulit, nagsusumamong pakiusap ni Sebastian. Sebastian naman itigil mo na itong kahibangan mo na babalik pa rin ako sa iyo matapos ng lahat. Babayaran nga ako, di ba? Hindi ba nandidiri ka sa akin? Nakapag-asawa na rin ako and may kambal na anak. Bakit ako ulit? Bakit ako pa rin? I don't care. Sa tingin mo magmamakaawa ako ng ganito sa'yo kung may pake sa sinasabi mo, ha? Handa akong maging ama sa kambal. Mamahalin ko sila gaya ng pagmamahal ko sa'yo. Wala naman akong asawa o nobya. Single ako, Sofia. Sorry kung may nasabi ako dahil sa galit ko. Dahil ang sakit-sakit na makitang nakaya mong umusad habang ako lubog na lubog pa rin, ni hindi ko alam kung paano ako aahon Hindi talaga nito alam na ang mga magulang mismo nito ang dahilan ng pagtakbo niya. Halos pahalikan siya ng ina nito sa putik, pero wala pa rin pala itong alam. Pag pinapasok ulit kita sa buhay ko, mahihirapan lang kaming mag-iina. Bakit mahihirapan kayo? Hindi yun mangyayari, ipinapangako ko sa'yo. Hindi mo ako kailangan, ayaw mo lang talagang pakawalan ang sarili mo. Hindi naman ikaw ang nakakaramdam Sana ganyan talaga kadali na sabihin kung di na kita mahal, pero ang hirap Hindi ko magawa dahil hindi ko kayang bitawan ka. Niyakap siya nito, ayaw siyang pakawalan. Wala naman kasing nabago, ni wala siyang binago. Mahal pa rin niya si Sebastian. Ito lang ang lalaking pinanggako niya na mamahalin habang buhay kahit pamalungkot ang naging wakas nila. Lingid sa kaalaman nila na naipadala na ni Alona ang impormasyon sa ina ni Sebastian. Isa ito sa kasabwat noon ng ina ni Sebastian para patigilan si Sofia. Mama, bakit po nandito pa rin siya? Ang tanong ni Santino nang makita sila na magkasamang bumalik sa silid. Sabi ko sa'yo siya ang papa mo Sabat ng batang katabi ni Santino. Sabi ni mama ko kamukha mo siya. Pasensya na madaldal lang talaga ang anak ko. Agad na sabat ng babae nang initian lang ni Sofia. Mabait siyang kaibigan ni mama. Pagsisinungaling niya na hindi naman inangalan ni Sebastian dahil nauunawaan nito. Pwede mo akong tawaging uncle or tito. Tito Pogi, pwede po ba? Oo naman basta kahit ano maging komportable ka lang. Gusto mo bang lumipat ng room? Sa mas malaki at may TV pa. Hindi na salamat na lang Sebastian. Tia, pasensya na po pinaghintay kita dito. Bumalik ka na po sa loob, ako na po ang bahala kay Sabino. Salamat po ulit sa pag-aasikaso, di ko alam ang gagawin kapag wala ka. Ikwekwento ko na lang po kapag may oras na ako dahil magiging mahaba po ang paliwanag ko. Ayos lang, wala kang kailangang ipaliwanag, basta masaya ka at walang magiging problema sa mga anak mo, suportado kita. Ngumiti lang siya bago lumakad na patungo kay Sebastian. Sasama daw ito sa bahay na inuupahan nila para makilala rin nito si Sabino. Unti-unti na napapalapit si Sebastian sa mga bata, wala na siyang alam o kontrol sa mga susunod na mangyayari. Go with the flow na lang si Sofia sa ngayon. Mama is here, pasensya na anak, natagalan ako. Sinundo niya si Sabino sa kapitbahay nila na lagi niyang pinagbibilinan kapag wala talagang magbabante sa bunso niya.
Ngunit malungkot na ekspresyon ang sumalubong kay Sofia dahil mugto ang mata ni Sabino. Pwede pong malaman kung anong nangyari sa kanoa. Pilit na pinatatag ni Sofia ang damdamin Noah. Sofia, pasensya ka na kasi kanina hindi ko napansin nakipaglaro pala sa mga bata sa labas. Ayon inaway siya at sinabihan na walang papa kaya lagi siyang naiiwan. Pinapagalitan ko na yung mga bata pero dinamdam talaga ni Sabino. Hindi na siya nagsalita pa ng kahit ano basta nagpasalamat na lang siya at kinarga na ang anak. Gusto mo ibili natin siya ng laruan para gumaan ang pakiramdam niya. Alok ni Sebastian pero agad siyang umiling. Dumiretso na sila sa bahay. Nak, mahal na mahal ka ni Mama. Pasensya ka na kung ikaw ang naiiwan palagi kasi kailangang bantayan si Kuya Santino mo. Sana wag mong isipin ang mga sinabi nila. Nandito naman ako eh. Ako ang mama at papa ninyo ni Kuya, di ba? Pero nahihirapan ka na. Hirap ka na sa amin, alam namin iyon ni Kuya. Nakita ka naming umiiyak ng lihim. Hindi naman ako nasasaktan na wala akong papa eh. Nasasaktan ako mama kasi tinutukso nila ako na wala akong papa. Ikaw ang mahalaga sa amin. Ayaw kong marinig mo ang panunukso nila sa akin kasi iiyak ka na naman. Mariing napapikit si Sofia, pati si Sabino pala apektado. Bakit hindi niya napansin na alam ng kambal ang palihim na pag-iyak niya gabi-gabi? Napakatalino ng mga anak niya. Akala niya walang maramdaman ang mga ito. Ngayon alam na niya, labis na nadudurog ang puso niya. Awang-awa na siya sa mga bata. Napasulyap siya kay Sebastian na lumuluha. Nagulat siya at agad na nagtanong. Bakit? May problema ba? Hindi ko alam pero ang sakit ng puso ko. Lukso ng dugo. Ito ang pumasok sa isipan niya. Nararamdaman ni Sebastian hindi lang niya mapatunayan, pero alam niyang naghihinala na ito. Pwede bang ako na lang ang maging papa ninyo? Luhaan itong pagsusumamo. Sebastian. Tanging nasambit niya dahil nakaluhod si Sebastian kay Sabino. At talagang malakas ang loob ng babaeng iyon. Bumalik na naman talaga siya sa pang-aakit sa anak ko. Frustrations ang bumungad sa ina ni Sebastian nang malaman niya na nagpapa-DNA si Sebastian para makasigurado kung anak ba nito ang anak ni Sofia. Malamang hindi ito anak ni Sebastian dahil makati ang babaeng iyon. Halata naman na mukha itong pera kaya kampante siya na hindi tugma ang magiging DNA results. Dahil hindi rin niya matatanggap kung may maging apo siya sa hampas lupang babae na iyon. Si Alona ang nababagay para sa tanyag niyang anak. Si Alona ay disente at galing sa maimpluwensyang pamilya gaya nila. Hindi ito magdadala ng kahihiyan sa kanilang angkan. Hindi pwedeng makasingit ang mababang uri. Ito ang matigas at naging paninindigan ni Telma, na ina ni Sebastian. Tita isang linggo pa po bago ang resulta at iyon na po ang pinakamabilis na proseso. Sinusubok na naman niya ako. Alona, huwag kang pumayag na maakit na naman ni Sofia ang anak ko. Siya ang magiging asawa mo, at ikaw lang ang magiging manugang ko. Wala na akong ibang tatanggapin na manugang. Nauunawaan mo naman siguro ako, di ba? Yes po tita. Gagawin ko po ang makakaya ko para mawala ang atensyon niya sa babaeng iyon. Palagi po akong didikit kay Sebastian, at pipigilan ko ang plano ni Sofia. Ipagdadamo ko po ang magiging asawa ko. Tita, mahal ko po si Sebastian. Ipaglalaban ko po siya hanggang sa makuha ko siya. Ganyan nga, lumaban ka, at ako na ang baalang magpatahimik sa babaeng iyon. Sa tingin ko'y kailangan lang nataasan ang offer para manahimik siya. Napangisi pa si Telma bago tinawagan ang anak niya upang makapag-arrange ng dinner kasama ang pamilya ni Alona. Umuwi ka na, baka kailangan ka na nila. Siya na mismo ang nagtaboy kay Sebastian dahil kanina pa tunog ng tunog ang cellphone nito. Pero gusto ko pang kasama si Sabino eh. Pumayag na siya maging papa niya ako hehe. Si Kuya Santino na lang ang kailangan kong ligaw-ligawan para pumayag na din siya. Masaya ang puso ni Sofia dahil lingid sa kaalaman ng dalawa mag-ama naman talaga ito. Si mommy lang naman yung kinukulit lang niya ako. Sige na. Umuwi ka na baka may importante siyang kailangan sa'yo.
Lagi lang naman niya akong bina-blind date kay Alona, pero pag nalaman niya na may komunikasyon na ulit ako sa'yo matutuwa yun. Babalik na ulit ang dati, yan ang pangako ko sa'yo, Sofia. Hindi kita papwersahin na tanggapin ako agad pero wag mo sana akong itaboy. Ipapakilala ulit kita kay mommy. Wala itong alam na ayaw sa kanya ng ina nito. Palibas sa balimbing at pakitang tao ang matandang iyon. Sa harap ni Sebastian ay mabait ito at tanggap siya pero pag nakatalikod na si Sebastian, ay halos lamunin na siya nito ng buhay. Dahil lahat ng insulto at pangmamaliit na naransa niya sa ina nitong si Telma. At kapag nalaman nito na malapit na naman siya kay Sebastian ay susulpot na naman ito na may panibagong offer. Hindi na. Ayaw kong ipakilala mo ako. Ayos na ang ganito na malapit ka sa amin, bilang kaibigan na lang muna. Ayaw kitang maging kaibigan kaya hindi ko tatanggapin ang sinasabi mo. Babalik din ako bukas, susundin lang kita na pupunta ako sa kanya para di ka na mag-alala pa. Bukas dalawin natin ang kambal at ilipat na natin siya sa mas magandang room. Para kahit isama mo si Sabino ay ayos lang, di na siya malulungkot pa. Niyakap siya nito na tumagal ng ilang minuto dahil tila ayaw nitong bumitaw. Miss na miss kita at sobrang pangungulila ang naramdaman ko sa bigla mong pag-alis. Pakiusap, wag mo na ulit akong iwanan. Nakaya ko sa una dahil gabi-gabi akong nagdarasal, pero hindi ko makakaya sa pangalawa, Sofia. Sa tingin ko'y mababaliw na ako kapag nawala ka ulit. 5 taon akong nagtiis at daladala ko ang bigat sa puso ko. Ngunit kahit pa nagalit ako, wala pa ring nagbago sa nararamdaman ko, and it turns out na mas lalo lang kitang minahal. Sa ngayon, gusto kong enjoy muna ang ganitong kasiyahan, ayaw kong magmadali. Gusto ko rin na makapag-adjust muna ang kambal sa plano mong pagpasok sa buhay namin. Ayaw talaga ni Sebastian na mag-polem. Natatakot siyang mag-polem. Hinagkan lang niya ang mag-ina bago lumabas. Dumiretso siya sa bahay ng kanyang mga magulang. Masaya siya at may sigla. Ngunit dinatnan niya si Alona sa bahay. Mommy, may problema ba? Bakit tinawagan mo ako? Where's dad? Wala ang dad mo nakipag-golf sa mga kaibigan niya. Si Alona at ako lang nandito, at pinatawag kita kasi wala ka naman daw sa trabaho, sabi ng sekretarya mo. So, naisip ko na wala ka namang ginagawang importante, why not dito ka na lang makipag-bonding kay Alona? Mom, hindi siya nito pinansin. Mamaya may dinner kasama ang family niya. Gusto kong makita nila na malapit kayo sa isa't isa. And si Alona, mahilig siya sa business, so, alam kong vibes mo talaga siya. Mommy please, stop. Hinawakan niya ang kamay ng kanyang ina. May importante din akong sasabihin. Sofia and I are doing good now. Unti-unti kaming bumabalik sa dati, may komunikasyon na ulit kami. At alam mo naman na mahal ko talaga siya, di ba? This is the right time. Bata pa kami noon, pero ngayon alam na namin at naiintindihan na namin na may mga priorities lang talaga kami noon, that's why natakot siya at umalis. Mahal ko po siya at siya ang pakakasalan ko. Seryoso ka? Pakakasalan mo siya kahit may naging anak at naging asawa na siya. Sebastian, think multiple times. Sumabat si Alona. Lalabas din naman sa DNA na di mo sila anak, niloloko mo lang ang sarili mo. Hindi kita magugustuhan. Iyan na ang sagot na gusto mong makuha, pwede ka nang tumigil magpapansin. Sebastian, sobra ka namang magsalita kay Alona. She's a decent woman, di tulad ng iba na dumidikit lang naman sa'yo for money. Tandaan mo na mayaman ka kaya talagang lapitin ka nang. Pinutol niya ang ina. Para kasing may nais itong palabesin eh. Natawa siya bago nagtanong. Si Sofia ba pinaparinggan mo, mom? Sabi mo she's pretty simple, and you like her. Natatandaan ko pa noong ipakilala ko siya. Bakit parang may ibang meaning ka ngayon? I didn't say na siya, wala akong binanggit na pangalan. Sebastian, sinasabi ko lang naman na dapat mag-ingat ka din. Si Alona, kilala na siya ng pamilya. Maayos din ang pamilyang pinanggalingan niya. Si Sofia naman ayos naman siya, tinanggap ko naman siya ng maayos, di ba? Pero iba na ngayon.
Matagal na siyang nawala sa buhay mo at sa tingin ko nabigla ka lang. Anak, isipin mo din namang may naging asawa na yung tao, tapos may naging anak pa. Hindi ba masagwa naman iyon? Masagwa ang alin? She's the love of my life. Anong masagwa doon? Mom, nirerespeto kita pero sa tingin ko may magiging problema kung hindi ninyo irerespeto ang babaeng mahal ko. I love you mommy and I'm so grateful dahil sa buhay na ibinigay ninyo sa akin ni Dad, pero mahal na mahal ko si Sofia. She's my everything. Walang saysay ang buhay ko kung wala si Sofia so, please respect her. And you, Alona, sorry for hurting your feelings pero una palang malinaw na ako sa'yo na hanggang kaibigan lang kita. Siya ang gusto ko para sa'yo. Madiing wika ng kanyang ina. Si Alona lang. Pinagbigyan na kita noon pero anong nangyari? Iniwan ka lang din naman niya at sure ako na iiwan ka ulit niya once na tapos na siyang lustayin ang pera mo. So, ayaw na nga nito kay Sofia. Hindi ko naman siya ipipilit sa'yo eh. Siya ang pinipili ko at hindi ang desisyon ninyo para sa akin. Umalis na si Sebastian at hindi na nilingon pa ang ina niyang tinatawag siya hanggang sa labas. Mabilis niyang pinaandar ang kotse at ang diretsyo niya ay sa bahay niya. Babalik din siya kay Sofia, kumuha lang siya ng ilang pirasong pamalit dahil simula ngayon kina Sofia na siya magstay hanggang sa makuha na niya ang mag-iina at makapagsimula na ulit sila ni Sofia ng buhay kapiling ang isa't isa, at may bonus pa na 2 kambal. Samantalang si Sofia naman bigla ang pinatawag sa hospital. Emergency ang naging dahilan kaya naman ang kaba niya habang bumibiyahe kasama ang anak na si Sabino. Hindi masaid ang luha niya sa bus pa lang. Umiiyak na rin kasi ang tiya niya kaya naman nahihirapan siyang maging matatag ngayon. Ang kahinaan ni Sofia ay ang mga anak niya. Handa siyang maging matatag kahit anong problema wag lang ang mga anak niya. Dahil masisiraan talaga siya ng bait oras na mawala sa kanya ang kambal. Tiya ba't bigla siyang in-emergency? Takot na takot si Sofia. Anak, sabi ay kailangang salinan ng dugo si Santino. Nakita na nila ang talagang problema. Sa dugo siya may problema anak ko. Paano na? Nak, kausapin mo ang doktor sabihin mo na ikaw ang magdo-donate ng dugo para masalinan na si Santino at maging masigla na ulit siya. Nilapitan niya ang nurse. Ma'am ako po ang mama ni Santino, pwede po ako. Ako na lang po ang magdo-donate, wala po akong bisyo. Anak ko siya kaya magmamatch kaming dalawa. Sige na po kunin ninyo ang kailangan kahit gaano kadami. Sobrang emosyonal na ni Sofia. Ma'am hindi ko po kayang mawala ang anak ko. Halos sumama na ang sipon niya sa kanyang luha. Ma'am blood disorders po ang case ni Santino. About po sa heart problem niya, hindi naman po iyon malala at kailangan lang po ng pagsunod sa payo ni Doc. Sa naging findings naman po na nagpapahirap sa kanya. Hindi po masasabi agad kung pwede ka kasi kailangan pa pong suriin, may procedures pong susundin. Mariin siyang napapikit habang walang humpay pa rin ang pag-agos ng kanyang luha. Gawin po sana ninyo ang lahat para sa paggaling ni Santino. Nandito lang po ako kapag kailangan na ako. Naniniwala ako na match ang blood type namin. Nanlalambot si Sofia at muntik pang matamba na salulang siya ni Sebastian. Napahagulgol na si Sofia nang yamakap siya kay Sebastian. What happened? Bumalik ako sa bahay ninyo pero wala ka na at wala rin si Sabino. Isa lang ang naiisip kong puntahan at tama nga ako, pero ba't ganito? Si Santink, bigla siyang nag-emergency kailangan niya ng blood transfusion. Sa dugo siya may problema talaga. Hirap na siya, nararamdaman ko iyon. Ang anak natin kawawa ang anak natin Sebastian. Nautal pa si Sofia. Umalis sa pagkakayakap si Sofia. Hinarap niya si Sebastian at tinitingnan habang lumuluha. Ang kambal hindi pa patay ang ama nila. Hindi naman talaga sila nawalan ng ama eh. Sa tingin ko dapat mong malaman ngayon dahil di ko na kayang sarilinin ito. Nararamdaman ko na kailangan din nila ng ama, ayaw lang nila akong masaktan. Panipik. Sofia ano bang? Pinutol niya ito, di niya binigyan ng pagkakataon na makapagsalita. Ikaw talaga ang tunay nilang ama. Buntis ako noong umalis ako.
5 taon ko silang itinago sa'yo at wala talaga akong balak na sabihin kundi ka lang ulit bumalik sa buhay namin, pero bago ka sana magalit sa akin, sana si Sabino muna at Santino ang unahin mo. Ngayon ka maging ama sa kanila. Dahil hindi ko na kayang ipakitang matatag ako kung ganito naman ang nangyayari sa isa kong anak. Please, patatagin mo ang loob mo, Sebastian. Matutuwa siya kapag nalaman niyang buhay ang papa niya. Ayaw ko nang maging madamo sa kanila. Mama, ayos lang kami ni kuya, tumahan ka na po. Hindi po kami nagagalit na wala kaming papa. Tahan na mama ko. Nakahikbi si Santino nang yakapin siya nito. Santino, may sasabihin ako sa'yo. Siya ang papa mo. Hindi totoong wala na ang papa ninyo. Pasensya na, nagsinungaling si mama. Napasulyap siya kay Sebastian na lumuluha. Nagawa pa rin itong kuhanin ang phone nito at may tinawagan. Favor naman, pwede bang ilipat sa hospital nyo ang anak ko? Binaba rin nito ang tawag bago siya sinulyapan, pero wala itong sinabi. Nilapitan nito si Sebastian na humihikbi. Nandito na si Papa, hindi ka na nila matutukso pa anak ko. Hindi ko akalain na sasabihin mo sa kanya. Akala ko maghihintay ka munang makalabas si Santino, pero alam mo proud ako sa'yo. Napakatapang mo at tapat ka rin. Iniwan mo man siya, wala ka namang ibang lalaki na pinapasok sa buhay mo. Nakakatuwa ang pagmamahalan ninyo, bihira ang ganyan. Ngunit dahil nga sa hindi ninyo pagkapantay sa buhay ay may naging problema. Pasasaan ba't maayos din ang lahat? Dalawa na lang sila ng kanyang tiya, hinihintay si Santino. Inaayos na kasi ang papers nito para e-transfer. Si Sabino naman ay kasama ni Sebastian. Ayaw na humiwalay ni Sabino sa ama simula nang malaman nito na ito talaga ang tunay na ama nila. Nakita mo ba kung paano siya umiyak? Hindi yun iyak ng galit kundi ng pangungulila. Natatakot po ako na baka ilayo niya ang bata. Sila po ang may kapangyarihan. Siya ang mas makakapagbigay ng magandang buhay sa kambal. Igapang ko man po sila sa hirap o mamatay man ako sa matinding trabaho, hindi ko pa rin po makakayang bigyan sila ng komportableng buhay. Hanggang dito lang po ang kaya ko. Lumuluha si Sofia. Sana nga po di magbago ang pagtingin niya sa akin sa ginawa kong paglilihim sa kanya. Natakot lang din po ako sa magiging buhay natin kapag nagpumilit ako sa pamilya niya. Tia, mali po ba ako? Sobrang sama ko po ba? Hindi ka mali. Hindi ka nagkulang, Sofia. Pamilya niya ang naglayo sa'yo sa kanya. Wala kang ginawang masama. Nakita ko kung paano ka naghirap itaguyod ang kambal. Hindi mo siya siniraan sa kambal, nagsinungaling ka lang na wala na siya. Para sa akin walang masama sa ginawa mo. Dahil ako man ang lamagay sa sitwasyon mo ay hindi ko rin ipagtipol-aitan ang sarili ko sa mata pobre niyang ina. Bakit hindi mo nalang sabihin sa kanya? Bakit hindi mo sabihin na pinagbantaan ka niya? Alam mong maiintindihan iyon ni Sebastian. Magagalit pa nga siya sa ina niya, at ikaw ang pipiliin niya. Tia, ayaw ko pong maging selfish. Mataas po ang pangarap ni Sebastian, at ayaw kong mawala iyon lahat dahil lang sa akin. Ngayon na ayos na naman, at alam na rin niya na anak niya ang kambal. Bakit hindi mo nalang sabihin na ina niya ang dahilan? Darating din naman po kami sa sitwasyon na iyon. Sa ngayon paunti-unti lang po muna dahil baka sumabog na po siya. Ayaw kong magsabay-sabay sa kanya ang katotohanan dahil madudurog po ng husto ang puso niya. Sofia, ikaw. Paano naman ikaw? Matagal nang nadudurog ang puso mo. Oras na para may makaramay ka. Oras na para lumaban ka at ipaglaban ang pagmamahal mo kay Sebastian. Maniwala ka sa akin, di ka niya iiwan dahil lang sa nalaman niya ngayon. Bigyan mo lang siya ng oras na makapag-isip-isip at hayaan mo muna siyang asikasuhin ang anak ninyo. Napahikbi na lang si Sofia. Masaya na may bigat sa puso niya, pero at least nabawasan ang bigat dahil nagawa na niyang sabihin ang sekreto na akala niya'y ibabaon sa hukay kasama niya. Papa, magagalit ka po ba kay mama? Natigilan sa pagbabalat ng mansana si Sebastian nang magtanong si Sabino. Nasa mas malaking hospital na sila at mas maaasikaso ang anak niyang si Santino. Wala pa itong malay dahil bumabawi pa ito ng tulog sa ngayon.
Si Sofia naman at ang tiya nito ay umuwi na muna. Hindi pa niya makausap si Sofia sa ngayon dahil inaga pa nila si Santino na mailipat. Isinantibi na muna ni Sebastian ang mga tanong na gumugulo sa isipan niya. Sabino, ba't naman ako magagalit kay mama nyo? Mahal ko si mama ninyo. Mahal na mahal ko siya gaya ng pagmamahal ko sa inyo ni kuya mo. Baka po nagagalit ka kasi itinago niya po kami. Sorry po papa, pero mahal ka din naman po ni mama eh. Napaiwas si Sebastian ng tingin sa anak niya na napakatalino. Ako ang dapat mag-sorry sa inyo. Napabayan ko ang mag-iina ko dahil nag-focus ako sa nararamdaman ko imbis na hinabol ko ang mama ninyo. Nak, simula ngayon hindi na ako mawawala sa tabi ninyo ni kuya. Babawi si papa sa inyo, at ipapakilala ko kayo sa lola't lolo ninyo. Gusto ko po iyon. Wala na po kasi kaming lola eh. Si lolo naman po iniwan niya na po si mama. Sabi ni tiya hindi daw po bati si lolo at mama kaya sad po kami. Pero masaya na po ako kasi may lola't lolo pa po ulit kami. Napangiti si Sebastian. Nalaman na din ni Santino na siya ang tunay nitong ama. Masaya ito at hindi nagalit sa kanya. Walang masamang itinanim si Sofia sa mga bata na talagang ipinagpapasalamat niya. Papa, nanghihina pa si Santino nang tawagin siya nito. Si mama po, gusto ko pong nandito din siya para buo na po tayo. Umuwi lang siya saglit anak. Babalik na din si mama, kailangan lang niyang magpalit. Pabalik na rin siya, huwag kang mag-alala. Ipinagbalat ko kayo ni Sabino ng mansanas, kumain muna kayo. At kung may gusto pa ay magsabi lang sa akin mga anak ko. Napakasarap sa pakiramdam ni Sebastian na isa na pala siyang ama. Habang kumakain ang dalawa ay tumunog ang cellphone niya. Ang ina niya ang tumatawag. Ayaw sana niyang sumagot pero inisip niyang baka importante ito. Nasaan ka ngayon? Bakit po? Nabalitaan ko na inilipat mo ang anak ni Sofia sa malaking hospital. Why did you do that? Hibang ka na ba talaga? Wala na bang natitirang talino dyan sa utak mo? May sasabihin po ako kapag tapos na ako sa mga kailangan kong asikasuhin. Ayaw ko ho makipag-usap sa ngayon so, please stop calling me. Pakiusap niya bago ibinaba ang tawag. Bumalik siya sa kambal na masayang nagkukwentuhan. Papa, pakakasalan mo po ba si mama? Ngunit paagot na sana siya nang pumasok si Sofia na narinig pala ang sinabi ni Sabino. Ikaw talaga, kinukulit mo ang papa mo. Hindi siya papayag na umiwas ito. Hinawakan niya ang kamay ni Sofia at nagsalita. Papakasalan ko ang mama ninyo. Napahagikak naman ang kambal sa sweetness niya sa ina ng mga ito. Nakalabas si Santino ng maayos at wala nang kailangang alalahanin. Dahil sa pagsuporta nila ni Sebastian ay mabilis na naka-recover ang anak nila. Papa, napangiti si Sofia nang marinig ang masiglang si Santino. Simula nang malaman ng kambal ang katotohanan, hindi naman nagalit ang mga ito, ni hindi ito nagtanong sa kanya. Nakita niya ang kasiyahan sa kambal at ang pananabik na maramdamang may ama. Nawala na ang takot niya. Isa na lang naman ang inaalala niya. Ito ay ang pagtanggap ng ina ni Sabina sa kanila. Malamang hindi pa rin ito papayag, at kapag nalaman nito na balak na nilang bumukod ni Sebastian ay eksena na naman ito. Nakahanda na si Sofia sa maaaring mangyari, pero ang puso niya tiyak na madudurog na naman. Dahil sabik sa lolo't lola ang kambal, tiyak na excited ang mga ito na makilala ang pamilya ni Sebastian, pero hindi naman masaya ang magiging damdamin ng mga ito lalo na si Telma. Ayaw niyang mapahiya ang kambal. Hindi niya ipipilit ang kambal lalo na ang sarili niya. Masaya na siya na ayos na sila ni Sebastian. Pakasalan man siya o hindi ni Sebastian, wala siyang magiging reklamo dahil ilang beses na rin naman itong pinatunayan na mahal talaga siya nito. May pasalubong ako. Inilabas ni Sebastian ang maraming laruan. Napailing-iling siya habang ang tiya niya naman ay masayang nakamasid. Naluluha pa nga ito dahil sa tuwa na makokomplito pa rin pala sila. Siya din naman, ni sa hinagap hindi niya iyon naisip, pero ngayon naniniwala na siya sa tadhana. Dahil tadhanang mag-reconnect ulit sila at ipagpatuloy ang pagmamahalan na naudlot dahil sa mga taong tutol sa kanila.
Ngayon magaling na si Santino, balak na niyang sabihin ang reason niya oras na mag-open si Sebastian sa usaping bumabagabag sa isipan nila pareho. Hinayaan na muna niya ang mag-ama at ipinagpatuloy ang pagluluto para sa dinner. Tia, magandang gabi mga bibloves ko. Masiglang pumasok si Angel, ni hindi ito kumatok at walang paabi na bibisita ito ngayon. Sanay na sila kay Angel na sumusulpot na lang ito bigla, may mga dalang pagkain at laruan para sa kambal, pero nakalimutan niyang update ang kaibigan tungkol sa mga ganap sa buhay nilang mag-iina lately. Natigilan ito at nagulat nang makita si Sebastian na karga si Sabino. Si Sebastian din naman ay takang tumingin sa kanya, nagtatanong sa ekspresyon nito kung ba't nandito si Angel. Si Angel na floor manager sa bar na inakala nitong pinagtatrabahuhan niya. Ikaw na magpaliwanag sa kanya, ako na dito. Bulong ng kanyang tiyahin bago inagaw ang ginagawa niya. Linapitan niya si Angel. Pasensya na hindi ako nakapag-update, hehe. Halika, maupo ka muna at may ipapaliwanag ako sa'yo. Iniaya niya pero tila nagtatampo ito. Sorry na talaga. Sinabi ko na kasi na siya ang ama ng kambal, at maayos na kami kaya wala ka nang dapat ikatakot. Angel, salamat sa support mo sa amin, sobrang laking tulong na lagi mo kaming iniintindi kahit na may mga problema ka din. Sure ka nang hindi ka na masasaktan, ha? Ayaw kong umiyak ka na naman. Sebastian, kaibigan ko si Sofia, hindi lang namin nasabi sa'yo. Ayaw ko yung ideya na ginawa niya, pero bilang matindi ang pangangailangan niya, wala din akong magawa. Masaya ako na binubuo mo na pala ulit ang pamilya mo. Salamat naman dahil makakampante na ako. Hindi ko akalain na kaibigan mo pala siya. Magaling din siyang umarte na hindi kayo magkaibigan. But Angel, makakaasa ka na hindi ko sasaktan ang pamilya ko. Pakakasalan ko si Sofia at imbitado ka. Salamat sa pagsuporta sa kambal namin, at salamat kasi naging kaibigan ka ni Sofia. Tita Angel, yamakap si Sabino at Santino sa kaibigan niya. Tita, miss ka na namin. Si kuya na hospital po. Sumbong pa ni Sabino. Tita, may boyfriend ka na ba kaya wala ka na po palagi sa amin? Pasensya na kids, busy ang tita ninyo para may ipambili ako ng toys kapag pupunta ako dito. Miss ko na din ang kambal kong mga bibloves. Salo-salo silang nag-dinner na masaya at puno ng tawanan dahil sa dami ng jokes ni Angel. Bandang alas 8, umuwi na din naman ito dahil may pasok pa daw ito bukas. Gusto mang mag-overnight sa kanila ay hindi nito magawa. Ayon dito babawi na lang daw ito kapag may libreng oras na para magka-bonding ulit silang magkaibigan. Sa silid ay tahimik silang nakahiga ni Sebastian. Walang nagsisimula ng mapag-uusapan, parehas nangangapa sa isa't isa. Wala rin naman siyang masabi kasi baka ayaw ni Sebastian, mas lalo lang lumala ang mga isipin nila. Ilang sandali pa, tila hindi na kaya ni Sebastian, kaya ito na ang bumasag sa katahimikan. Iniisip mong galit ako. Hindi naman, pero may karapatan kang magalit. Bakit naman ako magagalit sa'yo? Napakabuti mong ina sa kambal. Napakahirap ng ginawa mo para lang may taguyod sila. Hinding-hindi ko matutumbasan o mapapantayin man lang ang sinakripisyo mo para sa kanila. Sa sarili ko ako nagagalit eh. Nagawa kitang husgahan at pagsalitaan. Lumuluha si Sebastian. Gustong-gusto kong malaman ang rason mo ba't mo ako iniwan pero nararamdaman ko ang takot mo. Sabihin mo sa akin lahat kapag handa ka na. Ayaw kong sarilinin mo pa rin ang bigat na dinadala mo hanggang ngayon. Sofia, mahal ko. Nandito na ako. Hindi ka na masasaktan. Hindi ako papayag na masaktan at maghirap ka pa ulit. Sasamahan kita sa lahat. Gusto kong tandaan mo palagi na kahit anong mangyari, ikaw at ikaw ang pipiliin ko. Ikaw ang pangarap ko. Ito ang pangarap ko, ang makasama ka at bumuo ng pamilya. Sabihin mo, may nagawa ba akong masama o may nasabi ba ako? Gusto kong etema yun para mabago ko at hindi mo na ulit ako iwanan. Lumuluha si Sofia. Hindi naman ikaw ang may kasalanan eh. Wala kang ginawa kundi mahalin ako. Sebastian, pinalayo ako ng Mommy Thelma mo. Hindi daw ako nababagay sa'yo kasi mababang uri lang ako.
Hampas lupa lang ako, na totoo naman. Binyantaan niya ako na kapag nagpumilit pa ako ay magugulo ang buhay namin ni Tia at masisira ang buhay mo dahil sa akin. Nalaman ko na buntis na pala ako at nagdesisyon akong sarilinin na lang ang pag-ako sa kambal. Nakuyam ni Sebastian ang kamao nito at sa galit ay yumigting ang panga nito. Sakto naman na tumawag si Alona kaya naputol ang usapan nila. Sinagot ito ni Sebastian na naka-loudspeak pa. Hindi mo sila anak. Hindi match ang. Pinutol ni Sebastian ang tawag. Walang paabi itong umalis sa kama at gumayak pauwi sa parents nito. Mariing napapikit si Sofia pero hindi na niya pinigilan si Sebastian. Gabi na pero hindi ito mapapalagpas ni Sebastian. Hindi niya matanggap na ina niya ang naging dahilan at mukhang maging si Alona ay kasabwat nito. Nadudurog ang puso ni Sebastian dahil sa mga nalaman. Ito pala ang dahilan ng pag-alis ni Sofia. At kaya walang binanggit ang ina niya simula nang umalis si Sofia dahil ito ang may kagagawan. Ngayon niya napagtanto kung bakit pinikri ni Alona ang DNA. Malilinlang pa pala siya kung hindi sinabi ni Sofia ang katotohanan. Maniniwala sana siya na hindi niya anak ang kambal. Mahinang napamura si Sebastian habang mabilis ang pagmamaneho. Mommy, where's mom? Galit at walang pakundangan si Sebastian sa paghahanap sa kanyang ina. Sebastian, napasugod ka. Gabi na. Sana ipinagpabukas mo na, lang kung may sasabihin ka. Bakit parang galit ka? Takang-taka ang ama niya. May hindi na kayo. Pinutol niya ang sasabihin ng kanyang ama. Pati ba ikaw dad? Ikaw din pinagtatakpan mo si mommy sa mga ginagawa niya. Nakita ko ang kotse ni Alona sa labas. For sure nandito ang babaeng iyon kasama ni mommy. Sebastian, kung ano man ang hindi ninyo napag-uusapan ng maayos, sana naman ipagpabukas mo na lang. Hating gabi na, oras na ng pahinga. Hayaan mo na lang muna ang mommy mo kasama ni Alona, may mahalaga silang pinag-uusapan at nasisiguro ko na makabubuti naman iyon sa'yo. So, alam mo nga, Dad, pati ikaw pabor sa ginagawa nilang kalokohan. This is my life. Desisyon ko ang masusunod, at kahit sinong mahalin ko, wala kayong magagawa. Hindi ko ipipilit sa inyo ang kambal at ang magiging asawa ko. Binasag ni Sebastian ang gamit na nahawakan niya. Sa sobrang galit niya nagbasag siya ng nagbasag. Lumuluha siya, sobrang hiyang-hiya siya kay Sofia. Sebastian, tama na. Huminahon ka. Natatakot na rin ang ama niya. Nakikita niya sa ekspresyon nito ang guilt at mas lalo lang siyang nagagalit kasi totoo nga na itinaboy ng pamilya niya si Sofia. Enough. Sebastian, tama na. Para kang batang nagmamaktol. Sohi ng galit niyang ina na nilabas na siya. Nakabuntot si Alona at hindi makatingin ng diretsyo sa kanya. Sugatan ang kamay ni Sebastian dahil bukod sa pagbabasag ay pinagsusuntok din niya ang pader. Parang bata. Inirespeto kita dahil ina kita at mahal kita, pero napakasama mo pala. Grabe ka. Paurong ka kung tumanda. Parehas kayo ni Daddy. Hindi si Sofia ang dumurog sa akin kundi sarili kong mga magulang. Binuo ako ni Sofia kahit na akala ko siya talaga ang nang iwan sa akin ng walang dahilan, pero nalaman kong tukano mo pala lahat. Paano mo ako nasisikmurang tingnan na maglasing gabi-gabi at umiyak dahil sa pang-iiwan niya na ikaw naman pala ang dahilan? I'm still your mother. Respetuhin mo ako. Mariing wika ni Telma sa kanya habang duros siya nito. Ginawa ko lang ang alam kong mas makabubuti sa'yo. You're my son at mahal kita. Sana nauunawaan mo ako. Mahal mo ako. Mom, hindi na pagmamahal ang ginagawa mo kundi controlling na. Sinasakal mo ako sa sinasabi mong pagmamahal. Paano mo natatawag na pagmamahal ang ginawa mo sa amin ni Sofia, ha? Tandang padamdam. Inaku niya mag-isa ang kambal namin dahil sa pagiging selfish ninyo at pagiging matapobre. Hindi ko nagampanan ang pagiging ama ko sa kanila kasi pinigilan mo ako. Sa tingin mo anong nararamdaman ko ngayon? Magagawa ko bang maging masaya at palampasin ang bagay na ginawa mo, Mom? Mga anak ko sila at apo ninyo, mga bata lang sila na nasa sabik sa pagmamahal ng isang ama. At ang pagpapahirap mo kay Sofia ay triple ang balik sa akin. Isa ka pang babae ka. Decent mong matatawag ang sarili mo.
Doktor ka ba talaga? Mapang insulto niyang tanong habang pagak na natatawa. Talagang pinanagan mo pa si mommy no. Ginamit mo privilege mo magawa mo lang na epeke ang DNA namin. Gusto mo ay pakulong kita. Oo gagawin ko talaga. Dinuro niya ito. Hindi ko mapapalampas ang mga kalokohan ninyo. Inutos ko yun wag mong idamay si Alona. Pinagtanggol ito ng kanyang ina. So, dalawa pala ipapakulong ko. Malamig niyang sambit. Sebastian sobra na naman. Oo na mali kami sa nagawa namin. Mali ako hinayaan ko ang mami mo, at mali ang mami mo sa desisyon niya. Ititigil na namin hindi na kami magsasalita o magiging tutol basta tumigil ka na at hayaan mo na ang nagawa nila. I-focus mo na lang ang sarili mo sa pagbuo sa pamilya mo. Hindi ako titigil. Humagulgol ang ina niya. Sabi ko tumigil ka na. Sumigaw na din ang kanyang ama. Humingi ka ng tawad sa anak mo ngayon din. Ikaw din Alona malaki ang kasalanan natin. Itigil na natin ang panghihimasok sa buhay niya. Patawarin mo kami Sebastian. Naluluha ang ama niya habang guilt ang nasisilayan sa mata nito. Huwag mong itakwil ang mami mo at huwag mo siyang aipakulong. Hindi na siya. Buo na ang pasya ko. Aalisan ko ng lisensya ang babaeng yan. Wika niya habang nakatingin kay Alona. Parehas sila na ipapakulong ko para sa ginawa nilang pang-pepik sa DNA namin ni Santino. Please, don't do that. Lumuhad si Alona. Nagawa ko yun dahil sa pagmamahal ko. Pasensya na talaga, di na mauulit. Hindi na ako makikisali pa, mamumuhay na akong tahimik. Parang awa mo na matagal kong pinaghirapan ang lisensya ko. Dugot luha ang inilaan ko para sa pag-aaral ko ng ilang tao. Mali ako, pasensya na talaga. Luluhod din ako kay Sofia kung iyon ang nais mo. It's all my fault. Sa akin mo na lang ibaling lahat ng galit mo wag mo na idamay si Alona. Bakit di mo magawang maging mabait kay Sofia? May natitira pa naman palang bait sa iyo pero hindi mo man lang magawa sa magiging asawa ko. Binasag ni Sebastian ang family picture nila. Sira na ang pamilyang ito. Hinding-hindi na ako magpapakita pa ulit sa inyo at sana ganoon din ang gawin ninyo. Hindi ko ipipilit ang mag-Ailina ko sa inyo kaya wala na kayong kailangan gawin. At buo na ang pasya ko na magsampa ng kaso sa ginawa ninyong pamemeki sa DNA namin. Ito ang matigas na iniwang salita ni Sebastian bago umalis. Buong gabing hinintay ni Sofia si Sebastian. Ngunit hindi na talaga ito nakauwi. Alam niyang malala ang nangyari kaya naman nag-aalala talaga siya. Hindi rin naman niya ito matawagan dahil baka mas makadagdag lang siya sa problema. Gusto niyang ito ang magkwento sa kanya, at makikinig naman siya. Sofia, ba't tila puyat ka? Si Sebastian ba ay maagang umalis? Ito ang tanong ng kanyang tiya nang makita siya nito sa kusina nagtitimpla ng kape. Malungkot siyang napabuntong hininga. Tiyas na sabi ko na po kasi kagabi sa kanya ang ginawa ni Tita Telma sa akin. Galit na galit po siyang umalis, ni hindi ko na po siya nagawang pigilan dahil alam kong karapatan niyang itanong mismo sa parents niya ang totoo. Ayaw ko pong pigilan o pangunahan ang nararamdaman niya kaya hindi ko siya pinigilang umalis. Ito ang mahinahon at mahabang paliwanag niya sa tiya. Mukhang malaking gulo ang naganap. Hindi papayag si Sebastian na basta na lang palampasin ang ginawa ni Telma at ni Alona sa'yo. Ipaglalaban ka niya Sofia, at alam mo yan. Mahal na mahal ka ni Sebastian. Durog na durog siya sa nalaman niya. Unawain mo na lang muna, pasasaan din at magiging maayos din siya. Ito ang payo ng kanyang tiya. Wala na rin naman po akong kinikimkim na galit sa parents niya o maging kay Alona. Masaya na naman po kami kaya handa ko pong isantabi ang nararamdaman ko. Hindi man po ako gusto ng parents niya di na po ako magpupumilit. Hindi ko na rin po ipipilit si Santino at Sabino. Dahil ang pinakamahalaga sa akin, tanggap po sila ni Sebastian. Iyon lang masaya na po talaga ako at wala nang mahihiling pa. Sabik pa naman sila sa lolo't lola. Akala nila tanggap sila pero hindi pala. Upang di masaktan ng kambal, wag na lang ninyong ipaalam. Paglaki nila mauunawaan rin naman nila ang sitwasyon. Basta ikaw at si Sebastian masaya at walang magiging problema.
Hangad ko ang kasiyahan at ang tibay ng inyong pagsasama. Naway manatiling buo ang inyong pamilya. Natigilan sila sa mesensinang pag-uusap nang tumunog ang cellphone niya. Si Sebastian ang tumatawag, pero nang sagutin niya ay iba ang narinig niyang boses. Bes, si Angel ito, pasensya na, ngayon lang ako nakatawag. Hindi ko naman kasi alam na dito pala magdamag na uminom itong magiging jusawa mo. Hay naku, inaway mo ba to? Hinihiwalayan mo na naman ba? Lasing na si Sebastian pero ayaw umuwi. Ayaw din naman na tawagan kita, pero wala siyang lakas para pigilan ako. Ayaw ko namang matigok siya dito. Bes, wala naman bang problema? Malungkot na tinignan niya ang kanyang tiyahin. Sige na, puntahan mo na. Hayaan mo na lang muna, baka kailangan lang talaga niyang makapag-isip-isip dahil sa akin man iyon mangyari ay talagang masakit. Lalo't mga magulang niya ang naging dahilan ng paghihirap mo. Bes, papunta na ako. Pakiusap, huwag mo muna siyang iwanan hanggat wala ako. Sige na, pumunta ka na. Sakay ng taxi na kinuha niyang service ay agad siyang nakarating sa bar na pinagtatrabahuhan ni Angel. Sa pagpasok niya ay natano agad niya si Sebastian na halos dumukdok na sa kalasinggan. Wala ng mga tao, ito na lang ang natitira dahil umaga na nga. Salamat Bes, pasensya ka na pinag-alala din kita. Don't worry, walang hiwalayan na mangyayari. Problema lang ito sa pamilya niya, at alam kong malalampasan din namin ito. Sebastian, hinawakan niya ito sa kamay upang pigilan ang muling paglagok sa alak na punong-puno sa baso nito. Bakit nandito ka? Mula sa lasing nitong boses. Uuwi din ako. Sorry, natagalan ba ako? Sorry talaga, nag-alala ka pa. Muntik pa itong matamba na hawakan lang niya. I'm sorry. Niyakap siya ni Sebastian habang umiiyak. Sorry talaga. Hindi mo dapat dinanas iyon. Sana nalaman ko. Sana hindi ako naging mahina para hindi ako nagmakmak lang noon. Sebastian, tapos na naman iyon. Pakiusap, kalimutan na natin ang nangyari. Ayaw kong makaapekto ito sa binubuo nating pamilya. Malulungkot ang mga bata kapag nakita nilang ganito ka. Pilit na pinapatatag ni Sofia ang sarili niya. Tahan na. Ngayong alam mo na wala na makakahadlang pa sa atin, di ba? Alam kong ipaglalaban mo kami kasi mahal mo kami. Pakiusap, tama na. Umuwi ka na sa amin. Hinihintay ka na ng kambal. Hinahanap na nila ang papa nilang pogi. Mas lalo lang umagos ang luha ni Sebastian. Hinayaan lang niya itong ilabas ang nararamdaman, at pagtapos nitong umiyak at kumalma na ay inaya na niya ito. Sa kalasinggan nito, hindi ito makalakad ng diretsyo, kaya naman kinailangan pa niyang magpatulong sa driver upang maipasok ito sa loob ng bahay. Dinagdagan na lamang niya ang bayad para sa abala niya. Nakita ng mga bata na lasing ang ama pero hindi nila ito tinanong. Niyakap pa rin ng kambal ang ama at nilambing. Sa mga ganitong eksena talaga siya naiiyak. Nakamasid siya sa mag-ama niya na masayang nagkukulitan. Lagi talaga niyang hinihiling na sana pawiin na ang bigat na dinadala nila at mag-focus na lang sa panibagong pagkakataon na ibinigay sa kanila. Nahimasmasan si Sebastian at nagising siya na nasa silid na katabi ang napakaganda niyang minamahal na si Sofia. Napangiti siya habang pinagmamasdan ito na mahimbing ang tulog. Napamulat ito at nahuli siyang nakatitig, kaya naman natawa ito. Nahimasmasan ka na. Pasensya na. Bakit? Para saan? Wala ka namang kasalanan. Sebastian, kalimutan na natin ang masamang nakaraan. Makakaasa ba ako na hindi mo nasisisihin ang sarili mo? Magsasampa ako ng kaso sa kanila. Pinik nila ang DNA namin ni Santino. Si Mommy at si Alona, magsasampa ako ng kaso. Pakiusap, ayaw ko na ng gulo. Pinapatawad ko na sila, at sana pabayaan mo na rin, anuman ang nagawa nila. Pakasal na tayo at mamuhay na ng tahimik kasama ang kambal at si Tia. Sinihil ni Sebastian ng halik si Sofia. Ngunit natigilan siya nang kurutin siya ni Sofia. Si Santino at Sabino kasi nagising bigla, di niya namalaya na kasama pala nila sa silid, sa ibaba natulog ang dalawa. Papa, ano pong ginagawa mo kay Mama? Si Santino ang nagtanong. Wala anak, hehe. Si Mama kasi may sugat sa labi, ginamo ko lang. Palusot ni Sebastian sa anak na nahuli sila.
Hindi mo naman sinabi na dito din pala sila natulog, hehe. Napakamot pa sa batok si Sebastian nang bamulong ito sa kanya. Natawa lang siya bago ito hinagkan sa pisngi. Hindi na niya nasabi kasi lasing naman ito. Inilipat ng kambal ang foam sa silid nila para daw magkakasama sila. Hindi naman kasi kasya sa higaan dahil di naman kalakihan ng kama. Ngayon pare-parehas na silang gising ng ganitong oras. Bumangon na si Sofia para maghanda ng makakain nila. Nakasunod naman ang tatlo sa kanya na para bang inahin siyang manok at inakay niya ang mga ito. Ipagluluto kita ng soup para sa hangover mo. Mga bata, wag kulitin si Papa, may hangover pa siya. Hayaan mo na, ayos lang naman. Hindi naman nakakamatay ang hangover. Spoiled talaga ang kambal. Papa, may magiging kapatid na po ba kami? Gusto na po kasi namin eh. Si Sabino ang nagtanong ng biglaan, baka na curious. Ganito naman talaga ang mga bata kahit ano na lang itinatanong nila. Napangiti siya at hinayaan na si Sebastian ang sumagot at magpaliwanag. Nak, depende kasi kay mama nyo. Sa ngayon naka-focus muna kami sa inyo at sa plano naming pagpapakasal. Oo nga naman, sa inyo muna kami naka-focus. Sang-ayon ni Sofia bago itinuon na ang atensyon sa niluluto niya. Nagising sila bandang 9:00 ng umaga. Sobrang aga pa kasi ng 2:00 kaya naman sinabihan niya na bumalik ulit sila sa pagtulog. Iginayak niya si Sebastian para sa pagpasok nito sa trabaho. Pinagbaon niya ito dahil gusto daw nito ang luto niya, mas ginaganahan daw ito. Si Sabino at Santino naman ay normal na araw lang maghapon silang nasa bahay maglalaro. Malapit na silang pumasok, inaasikaso na ni Sebastian ang pag-aaral ng dalawa. Malaki ang pagkukulang niya dahil late na niya naasikaso ang pag-aaral ng kambal. Dapat ay nasa daycare na ang dalawa pero dahil di niya nagawang maasikaso ay nahuli ang kambal. Hindi naman nagalit si Sofia sa kanya, wala itong isinisinisa sa kanya. Hindi makapali si Sofia. Gusto niyang makipag-usap sa mga magulang ni Sebastian pero nagdadalawang isip niya. Si Sebastian kasi sasampahan na talaga ng kaso si Alona at si Telma. Hindi naman kaya ng kanyang puso na mangyari iyon. Nais na niyang matahimik at magaan sa loob niya na alisin sa buhay nila ang mga taong tumutol sa pagmamahalan nila. At magagawa lang niyang makampante kapag maging si Sebastian ay nilet go na ang galit sa mga taong iyon. Tia, pwede bang humingi ng pabor? Dumaan ang tiya niya patungo sa kusina kaya agad niya itong tinawag. Sige kahit ano, basta makakaya ko. Aalis po ako, may gagawin lang po. Ikaw na po muna ang bahala sa kambal. At tiya, pwede pong wag mong ipaalam kay Sebastian na umalis ako. Pakiusap niya na ikinatanggo naman agad ng kanyang tiyahin. Alam ni Sofia ang bahay ng magulang ni Sebastian. Lakas loob siyang nagtungo sa mga ito upang sa huling pagkakataon, maipaliwanag niya ang sarili at magpatawad na rin. Siya na mismo ang pipigil kay Sebastian sa pagsampa ng kaso. Siya na ang kakausap sa partner niya upang wala na ring bigat na dalhin ang parents nito. Sofia, gulat ang ama ni Sebastian nang makita siya. Hindi naman siya nagmataas at hindi rin nagpakumbaba. Normal lang ang ekspresyon niya pero hindi siya nagsusungit. Nandito ho ako para makipag-usap ng maayos. Sana po ay tanggapin ninyo ako kahit bilang tao na lang, di na bilang magiging asawa ni Sebastian. Diretso niyang sabi ni walang paligoy-ligoy o pabalat. Si Ma'am Telma po. Sana kasama siya na makausap ko. Nandito na ako, hindi na ako kailangang tawagin. Matibay ang loob nito pero deep inside alam niyang nahihirapan ang damdamin nito. Hindi na itutuloy ang kaso. Hindi ako papayag na ituloy kaya hindi na kailangan isipin iyon ni Alona o isipin mo pa, Ma'am Telma. Nakipagtagisan siya ng tingin kay Telma. So, dapat ba magpasalamat ako? Gusto mong magpasalamat? Pinutol niya ito. Hindi ho. Hindi naman ako umaasa na gagawin niyo iyon. Nakilala ko na ho ang ugali ninyo at hindi na ako nagulat. Natawa ito. Matapang ka na. Dahil ba sa ipinaglaban kanya at itinakwil kami? Dahil pakakasalan kanya at makikinabang ka sa pera ng aking anak? Telma,
Umaalingaw-ngaw ang malakas na boses ng ama ni Sebastian. Hindi ka talaga madadala. Tinakwil ka na ng anak mo, ganyan ka pa rin. Matanda ka na. Be a good example. Be a good mother. Napayuko si Sofia, pilit na pinapatatag ang loob niya. Masaya ka na, Sofia. Nagawa mo nang maghiganti sa akin. Akala mo ba hindi ako nadudurog? Sobrang sakit na itakwil ng sariling anak. Hindi mo alam kung gaano kasakit ang nararamdaman ko ngayon. Lumuluhang hinarap niya ito, may mapait na ngiti sa lobby. Akala ko mauunawaan niyo ako, Ma'am Telma. Ina ka rin gaya ko. Bakit, hindi ba ako nadurog? Hindi ko magawang tingnan ang mga anak ko sa gabi kapag samasagi sa isip ko na wala silang ama dahil sa kagagawan ng lola't lolo nila. Hindi ko masabi sa kanila na buhay naman talaga ang papa nila, pero hindi lang pwedeng makasama. Mababang uri lang kasi ang tingin ng pamilya ng ama nila sa mama nila. Hindi ho ba't mas nakakadurog iyon? 5 taon ho akong nagtiis at itinaguyod ang kambal na walang hininging tulong ni piso sa pamilya niyo para sabihin mong magnanasa lang ako sa pera ni Sebastian. Nagawa kong palakihin ang kambal at magagawa ko silang palakihin kahit wala si Sebastian, pero Ma'am Telma. Natigilan siya saglit. Sa tingin mo ba nararapat iyon kay Sebastian? Ikaw ang pumihil sa kanya. Hanggang sa huli, gusto ninyong pigilan siya kaya ganoon na lang ang galit niya, pero para sa ikatatahimik namin. Nandito ako nakaharap sa inyo para sabihing walang kasong magaganap, pero wala na rin ho kayong akses sa buhay namin, sa pamilya ko. Hanggang dito na lang ho. Naway patahimikin na rin ninyo ang inyong mga sarili. Lumabas na siya na may ngiti sa lobby kahit na lumuluha. Gumaan ang pakiramdam niya nang masabi niya lahat ng hinanakit niya. Ngayon masasabi niyang makakampante na talaga siya. Dumiretso siya ng uwi dahil baka hinahanap na siya ng kambal. Umuwi si Sebastian na pagod dahil sa dami ng hinabol niyang trabaho. 1 linggo ding mahigit siyang nawala dahil sa mga revelasyon na nangyari at sa di inaasahang pagtatagpo muli nila ni Sofia na ngayon ay magiging asawa na niya. Gusto mo imasahe kita? Bulong nito at niyakap siya. I'm so tired today. Pero kapag nakikita ko ang mag-iina ko bumabalik ang lakas ko. Hinaplos ni Sofia ang buhok niya. May sasabihin ako sa'yo pero sana wag kang magagalit. Hindi ako magagalit. Galing ako sa parents mo, may mga sinabi lang ako. Sinabi ko na hindi na itutuloy ang kaso. Wala ka nang isasampa sa kanila at gagawin ko lahat para mapapayag ka. Umalis sa pagkakayakap si Sebastian. Sofia, bakit? Pinigilan siya nitong magsalita agad. Gusto kong mag-let go na sa mga galit at bigat na dinadala natin. Pamilya mo pa rin sila, hindi na maalis sa'yo iyon. At kahit paano inaalala ko pa rin sila lalo't hindi naman na sila bumabata. Matanggap nila o hindi ang sinabi ko, wala na akong pake, basta ang mahalaga pinatawad ko na sila. Sana ganoon din ang gawin mo para makausad na tayo at makapag-focus sa pamilya natin. Hindi nagalit si Sebastian. Awa ang naramdaman niya sa partner niya kasi kahit na anong hirap ang dinanas nito nagawa pa rin itong magpatawad. Niyakap niya si Sofia bago bumulong. I'm so proud of you. Ginawa mo ang lahat at naging matatag ka. Para sa ikatatahimik ng ating pamilya, susundin kita. Umusad na tayo, mahal ko. Buo na ang pamilya natin, wala na akong mahihiling pa. Hinagkan niya ito sa labi na panandalian lang naman. Ikinasal sila ni Sofia na walang damalong mga magulang niya. Sila-sila lang at mga kaibigan ni Sebastian. Hindi niya pinutol ang pagiging anak niya sa ama't ina pero hindi na rin niya binigyan ng akses ang mga ito sa buhay niya at ng mag-iina niya. Nabalitaan niyang nag-abroad na ang mga magulang niya. Walang pinagsisihan si Sebastian sa mga naging desisyon niya. Masaya siya na ipinaglaban niya ang mag-iina niya. At kahit paulit-ulit pa siyang papiliin ay si Sofia pa rin ang babaeng pakakasalan at iibigin niya.